Naranasan mo na bang parang ang sarili mong isipan ang humahadlong? Siyo, ang isipan ay maaring maging pinakamakapangyarihan. Mangkasangkapan ngunit maari rin itong maging pinakamalupit mangkaaway. Madalas nating isipin na ang tanging mehya adlang sa hating paglalakbay ay mula sa labas siyang hating mehya kalagalang o hibang tao. Pero ang mas malalim na katotohanan ay nagmumula sa loob ang engge-mehya hindi mapakaling kaisipan. Ang mehya kasinunggalingan, ang madidilim na panghitain na walang habas na itinatanim. Enerhe ating isipang kapag hinayakan naiting ang takot, pagdududa o pag-uusga sa sarili ang manjebo, nawawala ang lakas, enerhe, bawat kilos. Nagiging alanganin ang bawat pasyatang kapayapaan sa kalooban ay antayanting nawawala. Kaya ang tanong bakit natin inaayang malunod tayo sa ameha negatibong senaryong tayo ring ang lumika dahil hindi pa natin natutunang gamitin ang pangunahing lakas anegrem pilosopiyang stoik kong sahang ang gisipan ay hindi nagpapadala sa panandalyang emosyon kundi nagiging isang matalinong kakampi. Sa bidyong ito, sasamahan ka naming simulan ang paglalakbay tungo sa paglinang enerhe iyong isipan sa diwa enge. Stawis kabilang dito ang pagtuko isa meha panloop na balakid ang pagbabagong genyo NGN negatibong inisip tungo sa positibong enerhiya at sa prosesong ito ang pag-apoy NG walang hanggang lakas na nasa loob NG bawat isa sa atin humanda kang going matatag na kagapa yang dating kawe enerhe yung isipang kasamang tata sa landas enerhe pagsupil sa sarili at tunay na kalayahan. Ang isipan makapangyarihang kasangkapan o pinakamalupit na kaaway. Naranasan mo na bang ang hilong hisipan ay parang isang talim na may dalawang panegesing kasangkapang para tuklasin ang karyan enga idea. Ngunit isa ring malamig na talim na pumapatay saya iyong motibasyon. Kapag ikaw ay ganap na gising o alerto, natutuklasan MOU ang pambihirang kakayahan saya, lube mo, binabigyang dong ka nitong magabi enerhe matapang na enerhe idela, bumuo enerhe mengat na emga plano o lutasin ang mego suliranin dati tila hindi malulutas ngunit sapat na ang isang madilim na kaisipan kahit saglit lamang upang paikutin ang talim na iyon pabalik saya iyo. Inahui ang gijong mega takot, nagtatas enerhe pader, enerhe pagdududa, at ibinawasyak ka sa mismong landas na ikodin. Engibium, naranasan mo na bang marinig ang isang bulong mula sa loob mo hindi nakikita no genet sapat? Ang lakas yupeng jumanig sa iyong damdamin sumisigwa. Hindi mo kaya, saya mismong sandaling handa ka neng lumipat kapag hinayaan neting ang talim na ilong hang mamuno sa atin kahit hang pinakamaliwanag na oportunidad ay nawawala enerhe kinang o tiyang gaiting pinakamalalaking pangarap ay lumilid na parang butil enerhe byuhang. Anong babala? Kung gayon, ang sapat na lakas upang gisingin, kaupang gawin ang talim na
iyon na taga-pagtanggol mo o tete hindi salarin. Sa susunod, alalaanin ang payo ni Marcus Aurelius, ikaw ay may kapangyarihan sa iyong isipan. Hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag naunawaan mo ito, matatakapuan mo ang lakas. Paalala ito, likas mong kapangyarihan at nagbabijalab sa pagnanais na mapagtagumpa ang sarili sa katatahanan. Ang isipan ay parang isang malagwak na ardin nagtatanam kay Mega Vini, Idelia, Benubio, Mga, Estrategia, at inalagot ang solusyon hanggang ang bawat husbong ay maging realidad. Mahari mong gamitin ang kapangyarihang ito upang buuin ang iyong inaharap. Sa halip na ayahang malugmak ito sa damo, pagdududa. Ngunit sa tabi mehea, namumulaklak na taniman, nakakukubli ang mehea, peste kawalang katiyakan. Sa tuwing isyo ay nagalanggan, mailim na paalala, na nagtatanim bini kabigwan sa iyong isipan. Sapat, tanggap saya kaisipan ni Marcus Aurelius. Maunawawan mong ikaw lamang ang may hawak ang espada. O tite tangin, day ko langga, makapipili kung gito'y hahoy sa meha, balakid o sasaktan ka mula sa loven kasabi nato. Kaya kang tin iyong isipan, papasok sa isang labirinto, pagdududa, biyublong ito sa oras na ikaw ay hindi kay sapate, bumalik ka na lang sa iyong komportableng lugar. O kaya huwag kang sumubok kong ayaw mang mabigo. Ang salitang tila inosente ay kay sinlalim, isang psikolohikal na patibong na walang angganan, ay sopen mo ay isang batang ambisosong chiyo na pulitulit na tumanggi. Saya promosyon dahil naniniwala siyang kulang siya. Saya kakayahan ang bawat alok na tinanggihan niya ay parang bakas na hantayanting bumabaon sa kanyang kumpiyansa sa sarili. Ikinukulong siya sa rolling likhanghala tangin ng matanto. Niyang ilusyon, lamang ang makiatinig, na ilong ay nagaroon. Siya Lucas, lub na kumawala. Pinalin gamatan, ang espada kanyang gazapan. Upang buksan ang landas, hindi upang saktan. Ang ingayong sa pagibabalik tanaw, naunawang niya na isang kaisipan lamang ay sapat upang ubuhin kang kapalaran, isang buong kaya. Anda kanavang kilalanin at hamyonin ang mga bulong na ilong sa pagitan dalawang ekstremong ito ay nananatiling. Poe ang isang walang katapusang laban sa loob kung saan ikaw ang mandirigma o ikaw din ang kalaban. Ito ang psikolohikal na bilangguan na madalas nating itayo ay isang pader pagdududa na binubuo ay sisang ladrilyo. Obserbahan ang angga negatibong kaisipan bilang bagay na iwalay sa iyong tunay na pagkatao. Uhag mo silang yanga. Majimbagi kung sino ka. Ajahan mo bang hang talim na may dalawang panikhay, manatiling walang gamit o gagamitin mo ito bilang sandata
upang ipaglaban ang iyong sarili at malampasan ang emgahaman. Nasa iyo ang kapangyarihang pumili. Tanggihan ang enge, walang basehang pulong, buong, tapang na itanong. May tunay ba akong ebidensya na ako'y mabibigo at pagkatapos humakbang ng walang pakaalinlangan? Sapagkat tanging sa pamamagitan enehe, pakilos mo lamang mababasag ang makheatanikala sa iyong isipan at mapatutunayang enga kaisipan ay walang kapangyarihang magtagda enge iyong traheda maliban na langkong pahihintulutan MOU sa huli maunawawaan. Mangwalang mas malaking kaway kundi ang sarili mong isipan, ngunit wala ring mas tapat na kakampi kapag natutunan mong hawakan eng espadang iyon. May hasa mo ang iyong kamalayan upang hubugin ang iyong kinabukasan o tate patahimikin. Ang imegay bulong enehe pagdududa sa sarili simulang mong gayon. Tumayo ka, damin ang bawat inga, arapin ang makahatinik, enehe pag-aalinlangan, at lumampas sa saroling hangganen. Tandaan mo, ang lokas ay nagsisimula kung saan nagtatapos ang takot mula saya sandaling. Ito hindi ka na basta tagamasad, inisip, kundi ang pande na umubok, siyang hindi matitinak, nakaluban, kaya alin ang pipiliin mong gamitin? Kakampi o kaaway, ang panuvi na jigmahachi, ang ilusyonggi, mag-isip gamit, ang katotohanan narinig mo na ba ang kwento ni Roger Banesta, ang anang atletang Ingles na bumasag sa 4 minitong adlang sa pagtakbo engay isang milya sa loob si maraming dekada. Agenia Ehia, eksperto sa palakasan, na walang sinumanang kayang tumakbo mas mabilis pa sa 4 na minuto. Iyon daw ay limitasyong Bishop Noganet noong ay ka-6 Mayo 1954. Hinulat ni Bannister ang buong mundo nang matapos niya ang distansiya sa loob. Lamang 3 minuto, hachi 590, 4 segundo, kaagad pagkatapos tagumpay na ilon. Sanad-sand na ring ang gebang, mananakbang nakatawid sa tila imposibleng angga ng ilon. Nangyari ito dahil kapag isinantabi moyo ang maling paniniwala, ang dating saradong daan ay biglang bumubukas ng maluwang. Sa sandaling iyon, malinaw neting nakikita ang nakakatakot na panlop na pinagdarahanan karamihan sa atin. Binubulungan tayo isipan hanggang hindi naman nakikita pagkatapos ay tinutulak talong maniwala na ang ilon ay totoo. Minsan, hindi mo na namamalayan na ikaw pala nakakulong na sa isang psikolohikal na bailangwen mga panggangaturang walang sapat na batayan. Hindi ako sapat, mababig, hindi ko ito karapat-dapat. Ang mehabulong na ito ay kumikilos na parang talim na may dalawang paneh, pinoprotektahan kak mula sa yapanganip. No ganit, pinuputol ring nito ang bawat pagkakataon para sa paglago. Ang mas masama pa ay kung patuloy mong pinopakan ang emgabyulo na ito ang napansin mo na bang minsan isinasantabi mo ang iyong maha pangarap o teahikan upang lamang protektahang merapak mong paktinggan sa sarili.
Aeon, SAMG, Pokerel, SAC. Natural nating ginagawang katotohanan ang bawat iniisip natin isang phenomenon na tinatawag na cognitive distortion. Kung siyang ang mehea maling paniniwala ay nagiging batadyang enerhe ating kilos, hindi dahil sa katotohanan, kundi dahil sa takot. Sa halip na questioning ang mehea ito, madalas ay agad tayong kumikilos salon sa mehea. Argumento kahit wala namang sapat na ebidensya sa pagkilala nito. Maintindihan mong ang isipan ay hindi autoridad NG, katotohanan panlabas. Iko ang may kapangyarihan. Kontrolin ang egos NG, iyong mea inisip. Kapag naging mulat ka sa pagkakaiba, NG inisip at NG tunay na katotohanan, nagkakaroon ka NG pagkakataong pumiliang ipagpatuloy iyang paniniwala sa enga ilusyon o putulin ang tanikala o lumakad patungo sa kalehan. Ang bawat limitasyong itinagda mo sa iyong sarili ay nagugat sa emahea paniniwalang hindi napatunayan. Kung siya hanghang panloob na pag-isip ay umikot sa meha negatibong palagay. Kapag tinanggap MOU ang isang iniisip bilang ganap na katotohanan na wala kang kakayahan, hindi ka karapat-dapat o tiyak kang mabibigo ikaw mismo ang nagpapakulong sa sarili sa bilangwan. NG, paniniwalang iyan. Ngunit kung buong tapang mong itanong sa sarili, may tunay ba akong evidensyang sumusuporta sa argumentong ito at kilalanin ito bilang produkto NG takot. Binibigyan mo ang sarili NG espasyo para sa makabuluhang pakilos ang katuloy-tuloy. Inapakilos kahit paunti-unti ay dahanda ang megarwire NG parahan NG pagpaprosyo NG iyong isipang binabago. Ang pagdududa tungo sa positibong karanasan kasibe NG pagmamasit, pagsusuri o tetipagarap saya iyong ogay ni isip makakabu ka NG isang self-reinforcing na sistema na kayang gawing lakas. Ang dating limitasyon isang sistema kung sahanghang dati mong kinatatokyutan ay nakijing gasolina para siya paglago. Dun mo tunay na mahahawakan ang direksyon at kalidad NG iyong sariling paglalakbay. Nakikita mo ba ang isipan amaring maging tinakikitang ang guni hiwagmang sa pulubi na jigmang ito? Ikaw ay may laging pagpipilian tisin ang takit o tumindig o kumilos. Masdan mo ang iyong maga-inisip na parang mula sa labas engi iyong sarili at tananggan kang talaga pang refleksyon ito NG pagkatapos. Iko na ang magpasya kung kikilos ka sa pagkatanging sa pakilos lang nawawala ang kapangyarihan. NG isipang nalubusang sa kuping kang kaya paano mo gabagagawing kapangyarihan ang ilusyon ng limitasyon upang iko ay makabangon. Ang isapin ay nakaprograma para sa pagkalaitas, hindi para saya tagumpay sa susunod na bahagi. Susuriin natin kung bakit ang isipan ay nakaprograma para saya pagkalitas o tete hindi para saya tagumpay, kung bakit inuuna nito hang kalaitasan kaysa sa paghangad na mahabot hang mas matatahas na tagumpay. Humanda ka dahil kapag naunawaan mo
kung paano gumagana ang programang ito. Malalaman mo rin kung paano mo ito mapapalitan, kung paano mo may sasalin ang takot bilang lakas, at may susulat ang susunod na kabanata. NG, iyong kwento, nesip mo'y na ba? Kung bakit sa tuwing malapit ka na sa isang malaking tagumpaing sarili mong isapan, nagiging pinakamabugat mong hadlang sa tahimik na labanan sa pagitan. NG, pagnanasyang magtagumpay, at NG, likas na instinktong mabuho. Palaging kumakampi ang isipan saya kaligtasan, iniwasan ang panganib na parang isang talim na may dalawang panik. Kapag ikaw ay nasa pintuan, NG, isang bagong pakakataon. Bawat tibag, NG, puso mo na nagtutulag sa Diyo pasulong ay sinesalibong NG mekanismong flychi na bumubulong tigil ka muna. Benta ito saya kaligtasan. Napapaurong ka, napapaliban ka, at sa isang iglap, napakanto mong ang pinakamapanganib mong kalaban ay wala sa labas kundi ang devotions na nasa loob mo mismo. Kung paniniwalaan mong lahat ang panganib ay lika, lamang ang di panganib ay lika, lamang ang di mahinasyon, hahayaan mong kainin nito ang natitirang lakas mong kumilos. Ang kasabihan kilon ay hindi lang gabay NG filosofiyang stoikito, ring ay pangako NG Diyos ang kapag itinaya mo hang pananampalataya mo sa Kanya ihit. Siya yung mga takot matutuklasan mong mayroong kapangyarihang hindi mo pa nararanasan. Isang lakas na sisira saya, magahadlang na ikaw rin ang naktayo. Kahit ang mega mandirigmang Olimpiko, ang mga narrating na ang tagatog NG tagumpay sa larangan NG ay kailangang dumahan sa pinakamalulupit na sandali. NG pagalinling, naririnig nila ang pusong nagsusumamo. Huwag ka nang tumakbo, tihilan mo na ang sakit. Ngunit pinipili nilang kumilos tahimik na sinasaway ang boses NG pagawas. Nang si Ian, isang long-distance runner, ay nanginig sa panimulang linya. Ang kanyang utak ay tila isang matibay na kutahanda ng bombahin. Ang dahilan kung bakit hindi dapat magpatuloy. Ngunit saya bawat hakbang na kanyang pinilit, saya bawat sakit na kanyang hinarap, OTT sa pagpapatuloy, NG takbo. Nagsonebe ang pananampalataya niya sa Diyos, OTT ang katuwiran, NG stoicismo, OTT ito ang nagsilbing lakas na nagidalas sa kanya sa daang-daang kilometro. NG tagumpay na unawaan. Moyo ba na saya kaibuturan? Moyo, pareho rin ang kalaban mong kinakaharap. Ang likas na instinto NG pakalaitas ay hindi tumitihil sa pagtatayo. NG meheapader para protektahan ka mula sa inakalang kabiguan. Ngunit sa totoo lang, sinasakal nito ang posibilidad mong magtagampe. Ang pagpapaliban ay isa sa mekanismong hinagamit NG utak upang protektahan ka mula sa mahirap na gawain. Ginagawa mo ang lahat ng dahilan para hindi kumilos. Kailangan ko pang mag-research, hindi pa ako handa. Pero kung itatanong mo sa sarili, may sapat ba akong ebidensya na hindi pa ako handa? Matidiskubre mong ang mga adlang ay nasa imahinasyon mo lamang.
Sa sandaling iyon, hindi mo lang malalabanan ang pagpapaliban, kundi magagamit mo rin ang kapangyarihan ang pananampalataya o katuwiran. Ibinigay NG Diyos ang iyong talino upang mailang sa mas matataas na layunin kaysa sa basta lang mabuha. Ano pa ang inintay mo? Damin mo ang bawat tibok NG, puso mo at amunin ito. Huwag mong hayaang hadlangan ka ang takot. Kapag isipan mo NG, maghintay ka pa, basahin mo ang tanikala, gamit ang agarang pakilos. Isulat mo ang unang linya, tumakbo ka anaga, isa pang ikot. Gagawin mo ang unang akbang sa iyong proyekto sa pamamagitan lamang NG. Pakilos matututo ang isipan mong kilalanin kung alin ang tunay na panganib o alin ang kathangisip. Kapag naliwanagang ito NG, pananampalataya sa Diyos at NG, Espiritu NG, Estoicismo, ito na mismo ang magiging pinakamatebe mong kakampiyan ito, ang may wagang pagbabagong mula sa pakiging may naatakot ay nakiging isang matatag na mandirigmang andang arapin ang kabiguan at gamitin ito bilang lakas para manalo kung nais mong magtagumpay. Maniwala ka sa kapangyarihan, NG pakilos, ihit pa sa bulong, NG takot. Maring hitanong mo, ano ang pinakamasamang bahi NG? Pagalingling, ito ang oras na nawawala ang pagkakataong dumada ang katindi mo na mababalikan. Ngunit kung pipiliin mong manalik kaysa matakot, matutuklasan mo yung isang walang hanggang katotohanan. Walang tagumpay na isinilang saya pagkaatubili, o walang kalaban na mas malakas kaysa saya isipan mong sinanay. Kaya tumindig ka simulan. Mo'y na atadyang hang tinig NG pananampalataya ay medjing mas malakas kalsa sa bulong NG takot. Ang talim na may dalawang paning na awak mong galong ay puwed mong gamitin upang hutuling ang mahia lumang tanikala at bukseng ang landas patungo sa mahia bagong tagumpay ipinagalub. Esedyo NG, Diyos ang isang pusong matapang at aysoping maliwanag. Gamaton mo ito upang isulat ang kwento NG sarili mong paganggat. Ang kwento ni David Goggins mula sa pagdududa sa sarili tungo sa isang di matitinag na mandirigmang kwento ni David Goggins ay isang malinaw na patsine na ang isapan ay maring majingga ay isang kohangga-hanggang sandatang may dalawang talimat. Siya ring pinakamapanganibe mong kalaban sa bawat araw. Naisip mo na ba kung gaano ang mangyayari kapag ang mahya madidilim na tinik sa iyong hulo ay sinasadyang ulitin bawat ibla NG iyong determinasyon? Iyan ang NG na tinutuko. Inigoginsan, sunod senat na negatibong kaisipan na tulad NG walang sesay na ingay saya. Likuran ay unti-unting nagpapayna sa bilang bata, lumaki, si Goggins na pinag-araryan, NG, pagdududa, sa sarili, at inusik, NG bawat salitang, mapanlight, noganet pagpasok, niya sa pahiging, adulto, nagpasya siyang, huwag-hayang, ang takot, na hindi ako sapat ang, magdikta NG kanjang buhay, nagtakta siya NG mehea lubang may hirap, na layunin para sa
sarili tulad NG makumpleto ang 4,030 na push-up sa isang yupuan ote. Mapasama sa Honay, NG United States, Navy SEALs at pinilit ang kanjang isipan na magbago alon sa mehya matitinding inaasahan. Hindi kung ano ang nangyari sa'yo ang mahalaga, kundi kung paano ka tumugon dito. Epictetusing kasabihan, ito mula kay Epictetus ay paalala na ang mehya panggalari ay pawang ilaw na materyales. Lamang ang paraan enike pagarap na tansa mehya. Ito ang tuna na batasan NG kaulugan NG ating karanasan sa pagbibigay ng gamalayan sa ating emgatugan. Nawawalan NG kapangyarihan ang pagkabalisa, inanakit o kawalan NG pag-asa. Itinuturo NG stoicism na bagaman hindi natin kontrolado ang lahat NG panlabas na pangyayari, palagi tayong may kapangyarihang piliin ang ating saloobin tulad NG isang marinong inayos ang leak sa gitna. NG bagyo ang mahinahong pagtugon ang siyang landas patungo sa panlop na kalehan o tete metibay na lakas. Pagkatapos, ginamit ni Goggins ang disiplina bilang pinokomitalas niyang sandata. Tuwing umaga, pinipilit niyang gumising ang 30 minuto ng mas maaga. Tumatakbo saya matinding lamig at pagkatapos lamang ay naghahanda para sa gawain. NG arahumaring itanong mo kapag saigo NG buong katawang ko ay tihil na ano ang dapat kong gawin. Sa sandaling yon ang sagat Akilos, hindi naghihintay si Goggins ang inspirasyon. Hindi siya nakikipatawaran saya pagdududa. Basta na lang siyang sumusugod, pinipilit ang kanyang isipan na tanggapin na ang mehya limitasyon nito ay ketanggisip lamang ang rurok. NG kanyang paglalakway ay nang lumaok sa isa-isang 100 milyang ultramarathon, isang amon na kinatatakutan may jink NG mga bayasang atleta. Sa buwang karera, tila pinupunitang kanyang katawan mula sa loob at pabulong na sinasabi, NG, kanyang gaisip, hindi mo na kaya. Ngunit sa halip na sumuko ginawa ni Goggins na paninindigan ang bawat hakbang, lumakat pa rin kapag mong ang pakilos ang manguna kusang tumatahimik ang ingay sa isipan. At matutuklasan mong may walang hanggang lakas sa iyong kalooban sa kanyang kwento. Malinaw na pansamantala lamang ang mga negatibong kaisipan, ang pakilos, ang agarang, lunas na nakpapatatak sa Diyo, ang isipang ay isang sandatang may dalawang talim. Mahari mo itong ayahan na punitin ang ilong kalooban o gamitin ito upang patalasin ang iyong determinasyon. Tanungin mo ang sarili mo, gagamitin ko ba ang isip kong ito upang lumikha o upang sirain? Sa huli kong tumigil lang si Goggins. Saya pakunawa, hinding-hindi siya magiging di matitinag na mandirik ang walang hampaniyang panata sa matinding disciplining pag-aising araw-araw na may malino na layunin at ang hindi pagbabigalugad sa sarili ang sidyang ganap na nagbago NG kanyang buhay. O tete kaya mo ring gawin ito. Essay sandling mong kumilos bago kat pamajisip. Marirealize mong bawat adlang ay kayang
givay ng galon. Magigwan kay NG komento sa ibaba. Paano mo harapin ang ingay sa iyong isipan? Ibahagi ang pinukuneng hakbang na gagawin mo ngayon upang gawing kakampi. At hindi kaway ang ayong nasa iyo ang pagpiliang kumilos at lumika NG. Isang bagay na pambira. Estratehiya nenegrem pakilos. Obserbahan harapin, isa katuparan ng naranasan mo nawang matulala sa harap NG. Isang blankong pahina o tete hindi makasulat kahit dalawang simplang linya. Si James Clear ang may akda NG. Atomic Habits ay umaamin na umaga kapag pabulong na sinasabi ang kanyang isip, huwag mo nalang gawin. Pinipilit rin niyang may sulat ang unang dalawang pangungusap agad sa sandaling iyon. Sa halip na malunod sa mekadailan, ginagamit ni kahang pakilos upang basahin ang siklo NG pagpapaliban. Pinatutunayan nito na sa sandaling tapusin mo ang pagatubili o te maksimulang kumilos. Kusang nawawala ang adlang sa isipanan sa laikid NG. Bawat pagkaantala at pagdududa ay may timing na labanan. Hangisipan na isang sandatang may dalawang talim ay mahaharing gumabay sa iyo o siya ring masyeng pinakamalupit mang kalaban. Kapag hindi mo natutunang pagmasdan ang negatibong kaisipan ng may layong pananap, agad kang hihilahin nato pabalik sa iyong komportableng lugar dun sa kung sahangang mehea panggarap ay nananatiling. Ilasyan lamang sa pakano mo gagawing matalim na sandata ang isipan ni siyang. Sandatang hindi sisira sa meha panggarap mo kundi susuporta sa mga ito. Una, obserbahan, majing tagamasit mula sa labas, umurong ka ng kaunti, at pagmasdan ang dalo ING iyong mga inisip na parabang mehea ulap na dumadaan sa langit. Narorinig mo ba ang panloob na boses na nagsasabing, hindi mo kaya? Huwag mo itong sabihin mo lang sa sarili. Isa na namang negatibong kaisipan ito sa pag-iwalay mo sa emosyon. Ibinuvyuniyag nito ang tunay na kalikasang NG idea. Isa lamang itong kaisipan. Hindi kapalaran ang ganitong perong NG pagmamasid ay nagbibigay sa NG kapangyariang kilalanang mga adlang ayon sa sarili mong mga termino o tete. Hindi saya kung paano nila gustong kontrolin ka. Nuganit kung magtatapos ka lang sa pagmamasid, mananatili kang nakatali sa ligtas ngunit walong leaning kulungan. Kasunod nito ang arapin. Tanungin mo yang sarilian may ebidensya. Ba talaga para dito? Surin hang bawat pahahag na ibinabato, NG iyong isipan. Kapag nakaramdam ka ninga pagolinlonggan dahil narinig mong hindi ka karapat, dapat kilalanin mo ito bilang takot na nagpapanggap bilang katotohanan. Pagkatapos, hamunin mo ito, tunay ba akong nabigo? Ano ang natutunan ko sa makawat na paniniwalang ito? Unti-unti mong binubunot ang kanilang kapangyarihan. Matutuklasan mong karamihan saya, ebidensyang kinapitan mo ay katangisip lamang na lang. Isa ayong yulo o te sa kadarating ang pinakamahalagang hakbang. Isa katuparan, ipagtagumpa, ijong meha, sagot, sa pamamagitan, NG, konkretong, pakilos, NG, dalawang,
Panggungusap, gaya ni James Clear. Tumagbo isa pang tumoek kliyente. O simulan na ang proyektong matagal mo nang ipinakpapaliban kapag naramdaman mong umila na namang ang pagatubili. Lalo mong kailangang kumilos. Gaya ng rimsabi ni David Goggins, ang paginta perpektong pagkakataong ang magpapanatili sa iyong nakatihil magpakailanman, ngunit kapag kumilos ka, kaagad lilika ka. Hindi mapipihilang. Pagdalo, inapipiliting ang isipan mong tanggapin ang CJ. Hinagagwa na natang. Ito ang obserbahan, harapin. Isa katuparan ay hindi lamang isang tuyo at technical na formula. Ito'y isang panloob na revolusyon. Sundin mo ang bawat agbang ng tapat at hantiuntinggang kalaban sa loop. Iyong gulo ay magazine kukampi mo. Makikita mong bawat sandali, pagmamasi ay nagbibigay liwanag. Bawat sandali ang pagharap ay nagbibigay kalayaan. At bawat pagsasakatuparan ay nagpapalakas. Iyong paniniwala sa sarili. Handa ka na ba? Ngayong subukan ito, piliin ang sakit ang disiplina kaysa saya sakit ang pagsisisi. Magsimula ngayon saya isang maliit na pakilos sumulat dalawang panggungusap, lumibas ang pinto. O basta hamunin ang isang negatibong kaisipan. Nasa iyong mega kamay ang pagpili. May tapang ka bang gawin ang isipan mong pinakamalakas mong kakampi? Ibaahi ang malit, nagahu, nasisimulan mong galon o temasdan ang kapangyarihan. Isang matatag na kilos sanajin ang isipan sa pamamagitan. Aurora, na pagsubok na isip mo na ba kung bakit napakadali para sa atin na manatil sa isang lugar. Nakaupo lang at nag-scroll sa TikTok, YouTube, Instagram o kunggi anumanggi social media ng maraming oras. Galon ay ibabahagi ko ang ilang panuno kung paano sanajin ang isipan upang harapin ang magaha. Pero bago tayo lumalim, isapin mo muna ito bakit may karanasang nakakaran sa isip abanggang iba naman ay tila hindi natan matagalang pagdaanan. Paano kung sa pagbabago lang ating pag-isip mababago na natang ang buong buhay natang buong paniniwala kung posible. Ito lahat ay nakasalaysaya pananap. Narito ang ilang paraan upang sanayin ang iyong isipan na yakapin ang hirap. Isipin mang parang sanatang may dalawang talim ang iyong isipan. Ang isang talim ay sobrang talas gumagawa hanggang pagkamalihain o titinagbabigalukas upang lampasan ang hangganan. Ang kabilang talim naman ay sumusugat sa ilong loob, humihila pabalik at ikinukulong ka sa isang psikolohikal na bilangguan na tinatawag na comfort zone. Kapag pinili mang maligo, nenegre malamig tuwing umaga, sinasimi isang panlop na digmaan. Hindi lang ginigino ang iyong katawan, may bauses din sa loob mong bumubulong. Tama na, sobra na ito. Kaya mo bang suwayin ang bulong na yon? Huminga ka ng malalim. Ilubog ang sarili sa nagilong tubig o iparamdam. Saya isipan mo na ang sakit disiplina
ay mas matamis kaysa sa pagsisisi NG. Pagsuko huwag kaklang tumigil. Saya malamig na paliligo. Lumipat ka saya mas matitinding pisikal na haman kapag pinipilit mong pigain pa ang isa pang push-up o tumagal ilang segundo pa sa pinalalawak mo ang iyong kakayahang at pinatitiba iyang ugat NG kumpiyansa sa bawat sandaling gusto mong tumihil. Tanungin mo ang sarili mo, bakit ako natatakot gawin ito? Ang takot ba talaga ang kalawang ko sa araw-araw mong pagulit nito? Natututo ang iyong isipan na ang hirap ay hindi wakas ito ang panimula NG katatagan. Tingnan natin si Wim Hof, ang Dutch na sinakop ang lamig at itinala ang pinakamabang isabat sa kasaysayan. Hindi siya umatras sa hinawa niya itong kakampi. Bawat mabilis na ininga habang nasa yelo ay isang amon sa takot o tete. Pinipilit ang hotak na pumili ni rem tapang. Isipin mong sumuko, siya ang lokas sa loob niya ang sandatang may dalawang talim ay tuluyan ng nawala. Sa halip, sinundan niya ito at ginawang kalyado ang kahirapan. Pero ang pagsasine NG willpower ay hindi tungkol sa pagpapahirap sa sarili nito, ay tungkol sa pagtitibay. NG pundasyon para sa mas matitinding haman sa inarap. Kapag naglakas-loob kang ilubog ang sarili sa halos nag-yelong tubig, pinapatunayan mong walang limitasyong hindi kayang basagin. Sa una, sisigo ang utak mo NG, sumuko ka na, pero sa hilang pagsubok tatahimik na lang ito o tatanggapin. Ang gawin, doon mo malalaman na ang sandating may dalawang talim ay hindi natlang kundi pananggalang laban sa mental na pagkakakadena upang mapanatili ang momentum. Gawing bahagi, NG, iyong umaga, ang mahiamong ito, ang bukso, NG lamig, pagkatapos, NG malamig, naligo, ang egos NG, dugo sa matipuno mong katawan, o tiyang tagumpe NG pagtalo sa takotara araw, ay najijin isang panlup na lawanang o tiyay ko ang matatag na general. Alalahanin ang sinabi ni Epictetus, hindi kung ano ang nangyari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tumugon dito. Nasa iyong mga kamay ang kapangyarihang malampasan ang lahat. Kung naging kapaki-pakinabong ang video na ito sa iyo, huwag kalimuting i-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mamiss ang susunod na tips kung paano gawing kakampi ang iyong mekiakalaban. Ang simpleng pag-click sa subscribe ay anang akbang tungo sa pagbuo NG tapang isang maliit na tagumpay bawat araw patungo sa lubos na pakilala sa sarilian magigwan NG. Komento sa ibaba anano ang isang simpleng gawi na sisimulan mo gayon upang sanayin ang iyong isipan. Nasa iyo ang desisyon o tite ang pinakamahusay na oras upang magsimula ngayon na pangunahing input para saya. Isipan pumili NG positibong kapaligiran kapag ang screen NG long telepono ay kumikislap NG. Mga negatibong balita o ang social media ay walang tihil sa pagbuos NG. Mapanugsong mensahe sa ayong feed para bang tinatangay ka NG, isang buawi NG, magulong emisyon
pakaalala, galit, o kawalan ang kasiyahan sa mismong sandaling ihang isipan mo ay tumitihil bilang kasangkapan, pagkamalikain, at nagiging larangan digmahan kung sa hanggang gabyulong, engay pagdaduda, sidyang sumisigaw, pinakamalakas. Isipin mon sa tuwing nadaanan mo ang isang mapanirang komento o nagbabasa isang nakasensasyong artikulo, isa na namang ladrillo ang inilalagay mo sa pagbo isang psikolahiko na kulungan isang lugar kung saan ikinukulong enggi tekot. Panggambang nuganet kong ang social media ang bagidyo, ang media libro, podcast at positibong komunidad naman ang parola sa gitna. Dalem hindi lamang sila nagbibigay ng kaalaman kundi nagpapalakas din espiritu, paglago, nagpapakain, matibay, na panloob na lakas. Ang tanong gano ang pipolim mong ipakain sa iyong kalyaluwa ngalong araw? Hahayaan mo bang tangayin ka pa rin, o pipilin mong uminto at makinig sa mga nakahanggat na tinig mga inspiradong mononyolat o tagopagsalesi kapag sinadya mong patalin ang media, walang saysay na notifikasyon at sa alip ay kumuha libro o nakinig sa isang makabulahang podcast, isang mahalagang pagbabago ang nangyayari mula sa pagiging pasibong consumer, negising ikoing arkitekto, sarili mang isapat. Hindi rin ito isang aksidente. Si Tim Ferriss, isang negosyante, bestselling author, ang nangguna sa tinatawa na minimo media diet. Imbes na malunod sa dagat breaking news, binebawasan niya ang media, pinakukunang impormasyon na nakpapalaganap lamang pagalilaotet, pinapalitan ito mga panayam at aklat na nagbubukas bagong pananaw. Isapin mo ito kapag nakinig ka panaham tungkol sa behavioral psychology. Hindi ka lang natututo media teknikung paano kontroling ang ayong inisip. Nahaaninang mo ring ang positibong enerhiya, tagapagsalita, habang mas nakatuon ka saya makabuluhang nilalaman. Mas nahahasa ang iyong isipan upang matukoy itapon ang impormasyong walang halaga. Higit pa rito, hindi lang sa uri nilalamang kinokonsumo natatapos ang pagpili sa positibong kapaligiran. Yumebat din ito sa connection mo sa media tahong kaperho lahonan. Kapag sumali kasaya isang book club online forum para essay, personal development, grupo meditasyon, pumapasok kasaysang espasyong nagpapalago, disiplina at papat sa ganitong kapaligiran. Bawat palitang kaalaman, tanong o karanasan ay nagiging lakas buwang grupo. Nagtutulak ito sa na kumilos, nagpapalawak, pananaw, at higit esalit nagpapalala na hindi kaknagisa sa paglalagibay. Pagkakaroon ganap na kontrol sa sarili mong isipan sa landaus na iyong na maliligo ang hiyong isipan sa gulo mahiabalitang
puno sensasyong sa halip. Mahasya ito sa bawat painang binabasa mo, bawat minutong inilaan mo sa podcast o bawat tahos pusong pag-usap sa bawat araw na pinipili mong patahimiking ang walang kabuluhang notifikasyon. Binibigyan mo ang iyong sarili sustansyang mentalan sa bawat positibong komento na iniwan mo sa social media. Hindi ka lang nagpapalaganap magandang generiya, kundi pinatatatek mo rin ang paniniwala mong may kakayahan kang kontrolin ang iyong mega reaksyon. At sa uli, maunahang monggang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami balitang kinukonsumo mo kada araw, kundi sa kalidad impormasyon na pinipili mong panatilihin pagyamanin kapag tama ang pagkaalaga sa iyong isipan. Itawi bilang kalabang sumusugot tuwing gabi at nejingking tupad mong kakampi sa paglalayag sa pabigo, bagong alon buhay ang kayot, nananataling bukas. Ang tanong, patuloy, mo bang hayang tanggaling ang ilong, isipang, rumaragasang impormasyon. O ikaw na mismo ang gawak timon at bubo isang positibong kapaligiran kung siyang bawat sandali pakikinig at pagkatuto ay nagsisilbing gatong sa hilong motivasyon. Abangan ang huling bahagi kung saan tatalakayin natin ang intentional response, ang estratehiya pagharap pakilos ng may layunin upang tunay mapangibabawan ang isipan makamit ang panlop na kalahan.